Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan magpanig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Joe Cordina at Anthony Kakashi. Nakataya sa bakbakan na ito ang IBF World Super Featherweight title maging ang IBO World Super Featherweight title. Mga kaibigan, ang katanungan dito, unification title bout ba ito? Sa tingin ko, siguro. Pero mga kaibigan, ang kinikilalang major title dito sa boxing ay 4 lang. WBC, WBA, IBF at WBO. Sa ngayon hindi pa kinikilala nakasama sa major title ang IBO. Kaya naman tiningnan ko muna sa ranking. Pagdating sa ranking ng IBF, rank number 9, si Anthony Kakashi po mga kaibigan. So, ibig sabihin lamang nito, may karapatan na mapapalaban si Anthony Kakashi sa kasalukuyang kampiyon ng IBF na si Joe Cordina po. Dahil nga, kasama siya sa ranking ng IBF. Fight schedule nito, Pebrero 17, 2024. Doon yung ganapin ang bakbakan sa Kingdom Arena, Riyadh, Saudi Arabia. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Idagdag natin ang ating comparison. Dahil doon pa lamang sa comparison, makakakuha na kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo sa laban po mga kaibigan. Bago natin alamin kung ano ba ang taglay ng magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, sa kanilang karanasan sa laban, at kanilang galawan. Shout out muna sa nag-request na gawa natin ng video, ang bakbakan na ito, walang iba kundi si Idol Mihar Ampats. Shout out ulit sa iyo, Idol. Maraming salamat po sa patuloy mong pagsupport at pagsubaybay dito sa ating munting channel. Para naman sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad sa channel na ito, inanyahan ko rin po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Okay, alamin muna natin kung sino ang yamado dito sa magkabilang panig. At unahin natin ang sa panig ni Anthony Kakashi. Mga kaibigan, itong si Anthony Kakashi ay may impresibong kartada po na 21 wins with 7 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad ito na 35 anyos. At ang height nito ay 5 foot and 10 inches, reach 71 inches. Southpaw ang original na stance, ngunit sa aktwal na laban, nag-switch stance ito mga kaibigan. Minsan southpaw, minsan orthodox, na kung saan epektibong pareho po ang kanyang galawan. Huling napalaban itong si Anthony Kakashi, Mayo 27, 2023. Nakalaban ito si Damian Wersinski. Panalo ba yun na most decision si Anthony Kakashi sa kanyang laban po mga kaibigan, na kung saan kaunahan niya ang pagdidepensa sa kanyang IBO. Nasungkit naman ni Anthony Kakashi ang IBO matapos talunin noong September 24 si Michael Magnesi. September 24, 2022 nangyari ang bakbakan na yan. Panalo by split decision si Anthony Kakashi po mga kaibigan. At ang nagpatikim ng kaunahang talo ni Anthony Kakashi ay itong si Martin G. Ward. Noong 2017 nangyari yan mga kaibigan, na kung saan natalo by unanimous decision si Anthony Kakashi. Pagdating sa eksperyensya o karanasan ni Kakashi, nangunguna si Michael Magnesi, Martin Ward at si Alan Isaias Lakes Castillo po mga kaibigan, na kung saan may mga magagandang kartada ang mga boksingerong yan. Ngayon, pagdating sa skills ni Anthony Kakashi, technical fighter, outboxer ito mga kaibigan. Defensive style, malimit niyang ginagawa. Defensive style, ibig sabihin naka-backpedal, ginagamit ang ring, iniikot-ikutan ang kanyang kalaban, at pinapanatili ang kanyang distansya sa kanyang mga kalaban gamit ang jab 1-2 combination at mga counter. Pressure fighter style, ngunit hindi naman basta pumapasok sa range ng kanyang makakalaban, pinapanatili pa rin niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban, na kung saan doon talaga siya epektibo. Bagamat lumalaban pa minsan-minsan sa close range or mid range, pero bibihira. Dahil pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban po mga kaibigan. Doon talaga siya epektibo. Taglay ang hand speed,
timing at accuracy. Sa makatuwid, magaling sa opensa, may kahigpitan sa depensa. Inot ko na lang din po mga kaibigan na hindi porkit mahigpit sa depensa ang boksingerong ito ay hindi marunong tamaan. Marunong pa rin matamaan, ngunit hindi yung basta-bastang napuruhan po mga kaibigan dahil nga sa husay nito sa depensa. Magaling sa puntusan din ito mga kaibigan. Ngayon, sa panig naman ng kasalukuyang kampiyon ng IBF o International Boxing Federation na si Joe Cordina. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din naman na 17 wins with 9 wins coming by way of knockout. Undefeated, walang talo, wala ring tabla. May edad na 32 anyos at ang height 5 foot and 9 inches, reach 69 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 52.94%. Huling napalaban itong si Joe Cordina noong Nobyembre 24, 2023. Nakalaban nito si Edward Vasquez, isang Mexicano, na kung saan panalo itong si Joe Cordina by majority decision. Nag-world champion itong si Joe Cordina po mga kaibigan noong Hunyo 4, 2022 matapos niyang makalaban si Kenichi Ogawa na kasalukuyang world champion ng IBF noon, na kung saan po mga kaibigan ang itinagalamang ng kasalukuyang kampiyon na si Kenichi Ogawa ay second round po. Kaya nasungkit nga nitong si Joe Cordina ang IBF. Abril 22, 2023, unang pagkakataon na dinidipinsahan ni Joe Cordina ang kanyang IBF kontra kay Shavkatson Rakimov. Panalo by split decision itong si Cordina po mga kaibigan. At sa pangalawang pagkakataon sa kanyang pagdidipinsa sa naturang titulo at ang pinakahuling laban niya ng taon, ayun nga, Edward Vasquez. Ngayon, so ibig sabihin, ikatlong pagdidipinsa ni Joe Cordina o Cordina ang kanyang laban kay Kakashi. Pagdating sa skills ni Joe Cordina, boxer puncher po ito mga kaibigan. Pressure fighter style, ibig sabihin mahilig din itong umabante. May defensive style which is yung kanyang pagbabak pedal. May counter punching ability, willing sa brulan o 2-2-2 na bakbakan. Taglay ang power, hand speed, timing at accuracy. Hindi porkit boxer puncher ito ay walang kahigpitan sa depensa. May magandang depensa din po ang boksingerong ito at idagdag pa natin marunong tumanggap ng suntok. Dahil sa kanyang mga laban, dahil isang boxer puncher ito lumalaban sa 2-2-2 o sabayan na suntukan, matibay po mga kaibigan si Cordina. Ang katanungan dito kung madadalaban niya ang kanyang tibay dito kay Anthony Kakashi. At idagdag ko rin, may pagka-agresibo itong si Joe Cordina. Ngayon, dadako tayo sa ating comparison. Pagdating sa edad, pareho na sa prime ang dalawang maglalaban. Height and disadvantage, mas matangkad ng 1 inch itong si Anthony Kakashi. Pagdating sa reach, mas mahaba ng 2 inches ang galamay nitong ang reach nitong si Kakashi. Pagdating sa knockout ratio, lamang naman si Joe Cordina. At dito naman sa stance po mga kaibigan, lamang itong si Anthony Kakashi na kung saan sa kanyang original na stance southpaw, pero sa aktual na laban nagpapapalit-palit ito ng stance na kung saan parehong epektibo po mga kaibigan. Pagdating po sa activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Pagdating sa karanasan, hindi na rin po magkakalayo ang dalawang maglalaban. Ngayon, dadako tayo sa kanilang skills. Technical fighter outboxer kontra boxer puncher. Ang pinagkakaiba lamang ng dalawang ito, willing sa brulan o tututong nabakbakan si Joe Cordina, samantala itong si Anthony Kakashi, talagang pinapanatili or mas epektibo siya sa long range na suntukan po mga kaibigan. Opposite ang kanilang galawan, pero hindi pa rin ito matawag na malayo ang distansya. Hindi rin po matawag na dihado sa skill si Joe Cordina. Dahil ang skill si Joe Cordina, lalo na yung kanyang may pagka-agresibo ito, maraming mga technical fighter outboxer na nahihirapan sa agresibo, lalo na kung bulyong puncher. Sonny Edwards, na mapalaban nitong huli. Sino yung nakalaban niya na knockout nga siya noon? Kasi si Sonny Edwards, technical fighter outboxer kontra sa agresibo na Meksikano yata yon.
o anong bansa yung nakalaban, o anong ore yung kanyang kinalaban. Kamakailan lamang na nakatikim ng kanunang talo si Sunny Edwards. Ganon po mga kaibigan. Minsan naging epektibo ang outboxer sa pagpapanatili sa kanyang distansya, pero minsan hindi rin siya naging epektibo dahil agresibo ang makakalaban. Ganon po mga kaibigan. So nakadepende na ito sa estratehiya. Sa makatuwid, para sa akin, sa pangkalahatan sa ating comparison, 50-50 po mga kaibigan. Kaya fearless ang aking gawing prediction sa laban. Hindi porket fearless, doon ako kumakampi sa sino man. Diretso ako. Fearless prediction ko dyan, Joe Cordina by technical knockout. Dahil dapat yung in-knockout itong si Anthony Kakashi para makapiyo sa panalo. Dahil kung sakali mawi sa puntusan, bagamat may tiwala ako sa kakayahan ni Joe Cordina na kaya niyang idumina ang laban gamit ang kanyang power at pag-agresibo sa bakbakan na ito, pero may laban na pagdating po sa puntusan, maging sa knockoutan si Anthony Kakashi. Higit sa lahat sa puntusan talaga, may laban ito. Technical fighter, outboxer, na kung saan pwedeng ma-outbox dyan si Joe Cordina. At hindi lang outbox po mga kaibigan, dahil kung ma-outbox ka, ibig sabihin lamang noon, marami kang tatanggaping suntok na kung saan posible kung maulit-ulit ang tama, mauuwi sa damage. Pagka nawi sa damage, ibig sabihin po mga kaibigan, may posibilidad na mauwi sa stoppage at ang masaklap mawi sa knockout. Sa makatuwid, kaya fearless ang aking prediction mga kaibigan dahil magandang match up ito. Hindi porkit hawak ni Joe Cordina ang major title belt, which is ang IBF, ay tiyak siya sa kalamangan. Hindi po mga kaibigan. Kaya sa tingin ko malaking pagsubok ito sa panig ni Joe Cordina. At syempre sa challenger po na uhaw na maging isang o maging ganap na world champion. Dahil ang IBO kasi sa ibang kontinente ino-honor na world champion. Sa ibang kontinente, hindi. Ang ino-honor lang dyan ang 4 major title belts, 4 major title or organization. 4 organization lamang sa ngayon ang kinikilala dito sa boxing. WBC, WBA, IBF at WBO. Ang IBO ay hindi pa kinikilala po mga kaibigan. So, sa makatuwid, itong si Anthony Kakashi, uhaw sa panalo. At ang kagandahan nito ngayon, ito si Anthony Kakashi taga Ireland at ito naman si Joe Cordina, kung ako nagkakamali, taga United Kingdom. Tapos ang dako na pagdadausan sa laban ay Saudi Arabia. Yon, maganda yon. Neutral ground. Hindi natin makikita doon yung tinatawag na hometown decision, favoritism. Pero tandaan natin na kampiyon si Joe Cordina. So, dito sa laban na ito, mga kaibigan, mabigat pa rin ang kampiyon sa mata ng maraming fans, maging sa mga hurado. So, dito mga kaibigan, sabi ko nga, fearless ang aking magiging prediction dahil hindi po maging madali para sa kampiyon ang mapapalaban dito kay Anthony Kakashi. Hindi kagulat-gulat yan kung sakaling manalo si Kakashi. Hindi kagulat-gulat yan. Dahil nga sa skills, siyempre sa karanasan, may laban ang challenger po mga kaibigan. Oo, may laban. Kaya delikado nga dito si Joe Cordina sa laban sa tingin ko. Pero yun nga, kung ako ang tatanungin nyo, Joe Cordina ako dyan mga kaibigan. Oo. Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.